Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton, ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at issue ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton Ari Israel. Kapuluan Pilipinas, magandang hapon. Ngayon ay Marso 20, anyo 2021, ganap na alas 4:02 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, Ka Anton Israel, para sa kanyang palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators na sumasa inyo tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, araw ng Sabado. Siyempre sa hapong ito, ang ating pong riripasuhin ay manggagaling po sa mga news items na makikita po sa Facebook page ng News Center, The News That Matters. Ang compilation pong ito ay galing po sa katiwa-tiwalang kasama rin po natin sa media. Retirado na si Mr. Jess Matubis. At dito nga po, ang isa sa mga pumukaw ng aking atensyon ay yung nagiging trend ngayon sa Amerika. Yung trend ngayon sa Amerika na yung mga Asian Americans ay binubuli. At hindi lamang po bully, kundi sinasaktan. Marami ho sa atin ay may mga kamag-anak, mga kakilala sa Amerika, particular din sa maraming Filipino population na syudad o estado gaya sa California, dito lamang kapabalita lamang dito sa Facebook page nga ng News Center ay itong Asian, ito ay Chinese na inatake o sinaktan. Bigla na lang nanuntok ang isang puti, Amerikanong puti sa San Francisco. But syempre by reflex, itong 76 years old na lola ay nakaganti at yung umatake sa kanya, yung pa ang nadala sa ospital. Pero ganun pa man, yan ay nangyari dun sa San Francisco, kahapon din ay meron naman pong naganap na pagpatay. Kinasasangkutan po ng mga Koreans, na nandoon po sa spa, doon sa Atlanta, Georgia. At ang Pangulong Biden at itong si Kamala Harris ay nagtungo nga doon para magpahayag o magpakita ng kanilang pakikiramay. Siyempre yung mga ganitong social problems po sa Amerika ay nakikita natin na mapapansin natin lumalaganap at maaaring lumala pa ho yan. Tungkol dyan sa mga issue ng discrimination, yung mga racial slurs kung tawagin, at yan nauuwi nga sa ganyan na unstable ang lagay, ang peace and order doon. Meron nga akong kaibigan, nakauuwi lang galing sa Los Angeles. Sabi nila it's nice to be back home. Dahil napaka-toxic daw ng atmosphere
doon sa Amerika, doon sa kanilang lugar, sa LA. Napaka-toxic daw at hindi gaya tulad ng dito sa atin na talagang siyempre there's no place like home. Pero yun na nga, nag-uuwi ang kumo at stable ang lagay doon. Pero siyempre kung maganda ang lagay doon, well, marami sinangla na yung kanilang kaluluwa. I mean, iba nagdesisyon na doon na manirahan. Yung iba nagdesisyon na sila'y maging Amerikano na. Tinalikuran ng pagiging Pilipino. Mabuti-buti siguro yung mga nag-dual citizen. Pero sad to say, meron din po talaga na yun ang kanilang pasya dahil iniisip nila na ang long-term security mas mabuti na yung nandito ka sa Amerika at it's the land of the free, land of opportunities at sigurado daw na mas nakakasiguro sila no, na mapapaganda ang kanilang buhay kung nandoon sila sa Amerika kaysa dito sa Pilipinas. Yun nga lang, masama lagay ngayon sa Amerika, back home sila, back home, evacuate, pabalik dito sa Pilipinas, matapos na talikuran, no? Hindi, siyempre, nandiyan dyan sinasabi ni Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. At mamaya ipagbigyan natin ng halimbawa po itong kay Wesley So, no? Itong isang chess master, grandmaster, supreme grandmaster na po. Number 9 ang ranking niya sa buong mundo. Pilipino. Sinuportahan ni Pichay, ni dating Congressman Pichay, ng Chess Federation sa Pilipinas, maging ni Grandmaster Eugene Torre, tinuruan, naging mentor sila, at nakilala nga sa buong mundo, pero kulang nga daw pagdating sa atik. Ngayon, siguro naambitahan doon at sinabi, dito ka na lang, mag-Amerikano ka na lang, at sa susunod na laban mo yung banderitas ng Amerikang dalhin mo. Aba, yung bata hindi nagdalawang isip. Hindi nagdalawang isip at sumakay. Sumakay at chika Amerikano na rin daw siya. At kanyang pinag-justify na kailangan daw niya yon dahil nga sa kanyang kinabukasan. Dito sa Pilipinas, wala naman daw siyang connection. Dito sa Pilipinas, isa siyang taga Cavite at wala siyang masyadong influensya. Kumbaga, kung magpapakatanda siya bilang isang chess player, hindi nga siya uusad pagdating sa mga financial rewards na maari niyang ma-achieve kapag nandoon siya sa Amerika at siya ay lumalaban on behalf of the United States. Yun nga lang, pagka nagkaroon naman ng trouble, nagkaroon ng problema, at hindi natin maiwasan na itong batang ito ay ma-ostracize din sa Amerika, baka ma-out of place din one day soon, sometime in the near future, bahala ka, Wesley So. Pero masakit yung ginawa mo. Para sa akin, although na kanya-kanyang opinion ho, pagdating mo dun sa naging pasya niya, mayroon mo nagsasabi na tama yung kanyang ginawa, na talikuran ng kanyang pagka-Pilipino at humarap na lang sa panibagong katauhan o panibagong citizenship na bilang isang Amerikano. Dahil nga daw nakataya ang kanyang kinabukasan towards a brighter future kapag nandun siya sa Amerika. Wala naman siguro siyang gagawin doon kung siya ay atleta na sinusuportahan ng pamahalaan ng Amerika, particular kapag yung mga chess players
patabain ho yan, kumbaga. No? Pinapataba lang ho yan at may natatanggap silang kanilang stipend o sweldo. May laban man o wala. Kahit di na siya magtrabaho, may matatanggap siya. Bagay, desisyon niyan at kanyang sinangla ang kanyang patriotism, ang kanyang pagka bilang Pilipino. Pero wag ka, kapag umuwi ka rito at kapag nagkagulo-gulo dyan sa Amerika, ewan ko na lang kung ano ang magiging reception. Paano ka tatanggapin ng iyong mga kababayan? Okay. Si Jeannie Soldivilla. Hello po, good afternoon po sa lahat. Thank you, Jeannie. At kay Dries Lucinario. Hi, Dries. Good afternoon. Dries watching from Sabah, Malaysia. Ingat kayo dyan sa Sabah. Okay. Dating dagdagan ang mga reactionables. Yung mga reactionables na pwedeng bigyan ng komentaryo sa ating pong pagbabalik. Okay. Ito naman po isa nating komentaryo tungkol sa pag-iinit ng mga takbo sa politika dito sa Pilipinas. Nako, aga-aga pa eh. Pero hindi na maiwasan eh. Hindi na maiwasan. Teka, nasa na ba ako? Nawala yata ako. Ay, nako po. Ay, sorry about that. Ay, nandito naman pala ako eh. Nako, sorry. Doble pala. Ayun, nagdoble. Ay. Okay. Palitan natin yung aking screen share. Palitan natin yung screen share. At babdakuhan natin uli ang ating news item galing po sa News Center. Okay. News Center. Okay. Ayan. News Center that matters. Kasi may... nawala pa yata. Ay, ayun. Nakita rin. Ito. Teka muna. Ayun, mga bagong issue nilabas ni Kuya Jess Matubis. At ano ba dito tungkol sa itong ibigyan ko sana ng reaction itong kuwan eh. Pero may mga bagong lumabas. Ay nako, ito. Oo, yung anak ni Henry C. No? At 29 years old. 29 years old sudden ang pagkakamatay. Namatay dahil sa sepsis. Yung sepsis po, yan yung pag na-overwhelm na yung ating katawan ng bakterya, ng infeksyon, at hindi na nakaka-react, hindi na nakakalaban, yan po ang nangyayari. No? At kapag na-sepsis talagang life-threatening ang kondisyon ng isang pasyente. At nanawagan nga po itong pamilya at yung mga kaibigan ng blood donor, kaya lang yung kanyang blood talagang napaka-elite, no? Mahirap makakuha o mahirap makasecure kung i-secure lang sa blood bank dahil hindi naman type O, hindi type ordinary, kundi AB something o AB plus na kailangan dun pa sa lalaki. Dugo ng lalaki na AB. Mahirap po yung makasecure ng ganyang uri ng dugo at yun ay talaga pong wala tayong magagawa at siya'y binawian ng buhay. Siya ay edad 29. No? Last week meron din pong namatay. Hindi naman kilalang tao pero
ang edad naman niya was 59. At meron din hong mga instances na na-involve sa krimen. Ang edad ay nasa 9 rin. Ibang may 9, 29, 39, 49, 59, 69. Ay meron po kasi kaming paniniwala sa na itinuro sa akin ng aking ama, no, na sa kanila, sa China, na meron po kasing mga paniwala na kapag ang isang tao ay nasa edad na 9 yung dulo, papaano ka na papasiro ka na uli, di ba? Halimbawa, 29, magiging 30 ka na mabibinyagan ka na isang dekada, panibagong dekada sa buhay mo. Wag na lang idideklara na ikaw nandun sa paga 9 ang dulo. Halimbawa, ikaw 29 ngayon, birthday mo ngayon at ngayon ay 29 ka, pag may nagtanong sa iyo, ay wag mo nang sasabihin, tago mo na lang. Either na sabihin mong 30 anyos ako or 28 ako. 38 or 40. Lalagpasan mo yung 9. Bakit daw? Kasi kapag may 9, pag naririnig daw ng mga masasamang espiritu, takam na takam yung maging espiritu na yun. At doon sa isang loob na isang taon na yun, kapag may nagtanong, ilang taon ka na? 39. Pag may nakarinig naman sa mga espiritu, hindi ka nataluluyan ng masamang espiritu na yun hanggat hindi siya madidisgrasya. Kaya naniniwala yung aking matandang ama, siyempre matanda na ako, matandang ima, sa kanilang paniniwala sa China, na kapag may 9, tinutuloy na lang yan. Ano ba naman yung sabihin mo na lang na ikaw 40 o ikaw 50 at iabante mo ng isang taon o iatras mo uli. Hindi naman siguro maalala ng mga kaibigan mo na 28 ka pa rin uli. Di ba? Para maiiwas yun. Kasi tignan nyo, maski yung sa mga obituaryo, napansin ko, marami ho dyan, mga 49. Dahil yung sa lahat daw ng mga may 9 na edad, yung 49 ang pinakadelikado. Bakit? Dahil po yan 7 times 7 na nasa Biblia. Nang si Cain, huwag yung papatayin si Cain. Dahil ang katumbas niyan 7 by 7 na kaparusahan, sabi ng Diyos. So yan, no? Itong ang pangalan nito ni John Catherine, na namatay sa edad na 29, no? Siya po ay heredera. Anak po siyempre ni Henry C. Jr. Gayunpaman, hindi lamang po siya ang mga heredero ng mga kilalang mayayaman dito sa ating bansa na sa Chinese family ang namatay ngayong nang wala pang isang taon nakakalipas. No? Wala pa isang taon nakakalipas, una po diyang namatay yung anak ko ni Ramon Ang, si Omar Ang. Hindi naman pinaliwanag hindi naman nila sinasabi kung ano ang naging cause of death. Pero may mga chismis, may mga umugong na na-depress yung bata. Yan ho, meron po silang malaking negosyo, yung BMW distributorship, no? Pero na-depress daw po yung bata, kaya yan ang isang naging cause. And then, ang sumunod doon yung anak naman po ni Lucio Tan. Malupit po yun. Sa PNB. CEO yata to, president ng PNB. Nagbabasketball lang. Lucio Tan Jr. Nagbabasketball. Wala. Nabuwal. At ito na po pangatlo. Pangatlo itong malungkot isipin, pero ano kaya ang pakahulugan nun? Wala pa isang taon, yung mga anak ng mga mayayamang incheck,
nangabuwal. Sabi ni Christopher de los Reyes at de los Santos, ang tao naman ay may mga choices kung ano ang kanyang gusto sa buhay. Pwede naman natin iwan ang Pilipinas at maging American citizen. Wala namang batas ng tao at batas ng Diyos at nagbabawal na hindi mamili ang tao sa gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Tama naman yan, Christopher de los Santos. Tama yan. Yung akin lang yung aking obserbasyon, no? Pero sa kanya yan, tama ka naman. Wala naman tayong masama dyan, no? Okay. So, ating balikan tong balita. Ito, no? Yung si John, no? Okay, John Catherine. At ito, yung matandang babae sa China. At ito, yung mga sa politika natin ngayon, testing the water po ang mga politiko. Pinupulsuhan ho nila. Inaano ho nila, tinitignan ho nila kung ano reaksyon ng masa. Kung papataan ba, kung susunggabin ba, o kakasaba, tatanggapin ba ng masang Pilipino yung mga ugong-ugong tungkol sa mga tandem, tungkol dun sa mga tatakbong sa politika. Ito ngayon, mainit na usapin. Sara Duterte. Sara Duterte. At pinatutunog pa nila na tandem ng Duterte, Vice President naman yung matanda, at Presidente yung bata. Naku po, lalo na, yari tayo nito. Magiging brusko na naman ng ating lipunan. Para sa akin, tama na yung mga issue ng mga naglaban, nanlaban, puro nanlaban. Tapos yung mga pananakot, nandiyan na naman yan. Lalo na kung anong approach ni matandang Duterte, ganun din yung approach naman nito ni Sara Duterte. Kaya sana magkaroon naman ng finesse si Sara Duterte at huwag niyang gayahin yung kanyang ama pagdating sa kalupitan, pagdating sa paggamit ng kamay. Dati, meron yatang napagalitan yun at ginulpi niya sa harap ng kamera. Kung ikaw magiging presidente, ganun ba pakikita mo, Sara? Diba? Siyempre may bahid ka na sa mata ng tao, although na popular ka ngayon, popular ang inyong pamilya, pero kung ganyan naman din ang nakita, pinamalas mo, pinakita na magaan ang kamay mo, madali lang para sa iyong manggulpi o manakit ng tao, sa palagay ko hanggang mayor ka na lang, huwag ka na lang mag-ambisyon. Kahit ba sabihin nating malakas ang panawagang tumakbo ka bilang isang presidente dahil hindi ka isang presidential material. Yun lang ang akin. Kaya, lalo na itong kaya siguro, kapag napapansin na lumalakas ang panawagan na Sara Duterte, go Sara go. Go Sara go ba? Ran Sararan. Ran Sararan. Ayan. Naku po. Ayoko sa'yo. Ito namang si Manny Pacquiao, nag-aambisyon din yata. Naku po. May nag-aambisyon pa yata ito si Manny Pacquiao na tumakbo. Papakyawin naman talaga niya, no? May planong pakyawin Walang kabusugan tong taon to. Buti naman sana kung ang labanan kamao ang gagamitin. Ang gagamitin ho dito yung utak. Kaya palagay ko Manny, maawa ka naman sa mga tao. Huwag mo nang utuin. Huwag mo nang utuin yung mga Pilipino. Alam naman natin ang kahinaan ng Pilipino. Sinasabi baka may magsabi sa'yo na mananalo ka. Oo nga. Malaki ang tsansa na manalo ka dahil marami pa rin ang mga tinatawag na bobotante. Marami pa rin ang mga bobotante. Mananalo ka kung sa mananalo. Pero nangangahulugan bang
Tatanggapin mo yung pagkapanalo mo na alam mo namang wala kang ibubuga. Ha? Na hindi ka pwedeng maging presidente. Hindi para sa iyo yan. Dahil ang larangan ng pagkapangulo ay ginagamitan ng taktika, ginagamitan ng estratehiya, ginagamitan ng utak. Ano naman i-contribute mo? Maawa ka naman sa sambayanan. Hindi ko mo na mananalo ka, susunggaban mo. Hindi ko mo na iboboto ka ng tao, sige lang ng sige. At sino magpapatakbo sa'yo? Kulang ka dito. Makikinig ka sa sulsol. Makikinig ka doon sa kay pinaka-close na kaibigan mong senador na nasulsulan din ng mga labihista. Di ba Manny Pacquiao? Susunggabin mo yung opportunity na yan, open sa'yo, pero kahiya-hiya. Kahiya-hiya. Isipin mo na lang kung saan mo kakalad ka rin yung bansang Pilipinas kung ikaw ang naming magiging presidente. Gagayahin ko na lang din si Wesley So. Gagayahin ko na lang. Mangingibang bansa na lang ako kung ikaw lang hindi na magiging presidente, Manny Pacquiao. Kaya kahit malaman nanalo ka, kahit masabi mong mananalo ka, kahit masabi mong patok ka, decline mo. Dahil wala kay bubuga. Hindi ito ay larong parang, naku po, maawa ka lang sa taong bahay, maawa ka sa bansa mo. I-decline ka na lang. Huwag ka na lang magdahas na tumakbo ka dahil marami talaga ang boboto sa'yo. Pero pag nakaupo ka na, you'll be the talk of the town, the clown of the town, nasisiguro ko yan. Alright. Sige. Ito pa isa at ating babalikan itong mga ating silipin. Ang ilan pa sa mga balita. Ito namang tungkol sa COVID, of course. Hindi pa lang katapusan. Walang tinatawag na kapahingahan. Ay lalong nang tumaas. Ngayon nagdatingan itong mga bakuna. Ay ano nga ba naman talaga yung ating Kung nagpabakuna ka, ganun din. Magpe-face mask ka. Pag nakapagbakuna ka na, social distancing rin. Mag-observe ka ng social distancing. Kapag nakapagbakuna ka na, kukuha ka pa rin yata ng clearance. Kung gusto mo pumunta sa ibang mga lugar, sa ibang lugar na sinasabing nangangailangan ng permit, nangangailangan ng PCR test, ng swab test, ganun din ang mangyayari kahit nakapagbakuna ka na. At meron pang isang USEC sa DOH na nagmungkahi na pasuutin ng 2 face mask ang mga tao. Ayon daw sa kanyang personal na mungkahi lamang yon. So ano pa ba ang konsolasyon? Ano pa ba ang motivation para magpabakuna? Of course, yan binibigyan ng prioridad, inuuna muna yung mga tinatawag na frontliners na magpabakuna. May motivation sila dahil kailangan nila ng line of defense pagdating sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Pero kung yan natapos na yung mga frontliners at tayo namang mga mamamayan ang naka-schedule na turukan, ano naman para sa akin na turukan ako? Hindi. Ganun din naman ang gagawin nyo. Ganun din naman ang ipag-uutos ninyo. Magsuot ng face mask, mag-social distancing. Hindi ka makakakain sa restaurant ng walang divider. Para kayo na magpabakuna pa ho ako. Yun ang tanong. Masabi lang na nabakunahan. Ba't hindi ko ba pwedeng tanggalin? Sabihin nabakunahan ka na, di pwede mo nang tanggalin yan, di ka na nang tatamaan. Ang dahilan baka daw may variant pa.
ba't hindi nila kami bakunahan doon sa variant na yan? Hindi kasi available para dito. Jesus Mariosi, para tayo nakikipag ano sa palengke. Nakikipaglaro nakikipaghagil doon sa palengke. No? Tapos ito pang mga kaganapan, ito pang mga development ay ang pagdating ng bakunang tawag ay yung Moderna. Yun parating na. Moderna ilang milyong vial ang in-order sa kagandahang loob. Sa kagandahang loob ni Enrique Razon. Sa kagandahang loob ni Enrique Razon. Nagkakaroon ng mga Moderna vaccine. Yan ang mahirap. Yan ako talagang tututol ako dyan kapag Moderna vaccine na ang gagamitin. Dahil yan po yung mga naturukan dyan, mga naturukan ng Moderna vaccine, yan po yung mga napapanood nating sa video na nanginginig-nginig. Yan po ay taturukan ng Moderna vaccine. Gaya nito. Hey everybody. First I want to introduce myself, and my name is Sean Skelton, and I'm very real, and unfortunately this is also very real. I didn't know what else to do other than to just come on live and show everybody. Ayan, Moderna ho yan. Moderna vaccine ho yung tinurok dyan. No, hindi ho yan tulad ng Sinovac, Sinopharm na mas safe pagdating po sa mga adverse reaction. Itong mga Moderna type, yung mga Pfizer type, hindi po na masukat ang mga adverse reaction tulad na lamang po noon ng inyo pong ating nasaksihan. So, ayon dito sa report, the Philippine government and the private sector headed by business tycoon Enrique Razon. Don Enrique, ano ba gusto mong mangyari sa Pilipinas? Maging zombie? Ba't Moderna pa? Magpapasikat ka yata. Under the tripartite agreement, the Philippine government secured 13 million doses of the Moderna vaccine. Baka kasi nireject na itong Moderna sa ibang bansa, kaya naisipang i-dump na naman dito sa atin. Yan ang gusto na sana ng mga taga-PGH, pero hindi natuloy. Buti na lang. At nag-settle na sila sa Sinopharm at Sinovac. Pero dito ngayon, may mga nagpapasikat. Kaya Moderna. Sige. Mag-ano kayo, mag-unahan kayo. Magpaturo kayo ng Moderna. Kayo mga naniniwala dyan sa vaccine na yan, tignan natin kung sino mauna. Baka si Duque, kaya hindi nagpabakuna ng Sinopharm o Sinovac, baka gusto niya, hinahantay niya itong Moderna. Okay, sige, sa ating pagbabalik, maghahanap pa rin na tayo ng mga news item na atin pong re-repasuhin. Stand by. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan.
Repaso ni Ka-Anton. Ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at issue ng magkabilang panig. Balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka-Anton Ari Israel. Okay. Wala pa ako masyadong ngayon dahil ako'y nag-renovate ng aking studio space. At yung aking mga original na gamit ay hindi ko pa na-install. Kaya wala pa yung mga aking bed, yung aking mga pautot. Wala pa ako ngayon. Kaya wala akong music, walang background. Ito lang muna. Okay, so sa ating pagpapatuloy, may yung kalulunsad ng One Sambayanan. Tingnan natin kung ano ang magiging development niyan. Si Justice Carpio kaya ay tatakbo. Si Leni Robredo kaya ay mananatili na lamang pong Vice President candidate. Dahil alam niyo, sa tingin ko, hindi ubra itong si Leni Robredo. Second rate. Second rate para sa akin. Wala yan. Hindi siya heavyweight. Kailangan sa panahon ngayon, heavyweight. Yung may magandang kanyang katayuan, magandang record, yung reputasyon, yung public bearing. Nagsasawa na ako dun sa nakikita na bugoy type. Ano yung mga bugoy type? Nakagaya ni Duterte, bugoy type po yan. Tapos masusundan pa ng Sara Duterte, bugay naman yan. Kailangan ko gusto ko naghanap naman ako ng yung disente. Disente. May quorum. May, ano man tawag na? Hindi ko masabi, hindi ko masasaktan si Duterte. Inaamin naman niya eh. Di ba? Hindi yung lousy. Tingnan naman si Justice Carpio pag tumayo. Kaya lang, ang problema, siya kaya ang piliin ng Liberal Party kung may sila mga minamanok. At kung inaasahan ay sa pag-aantay ni Leni Robredo ng 6 na taon, siya ay tatakbo at kakandidata, palagay ko, may hirapan si Robredo kung nandiyan dyan si Carpio. Ako so far, kung si Carpio ang magiging standard bearer ng opposition, doon na ako. Wala rin to kay Trillanes. Hindi ako kay Trillanes, masungit, suplado. Lagi na kasimangot, mahalang ngiti. Hindi ka mananalo, Trillanes. Kung ganyan ang style mo, masyado kang suplado. Kaya pag senador ka na lang, suportahan nyo na lang yung sa tingin nalaga natin na magiging karapat-dapat. Karapat-dapat. Siyempre, sa hanay naman ng PDP laban, mamili na rin kayo ng may disente. Talagang pwedeng iharap sa international community at hindi yung awkward masyado. Wag yung bugoy, wag yung bugay. Wala tayong aasahan dyan. Lalo na wag yung si Manny Pacquiao. Naku po, kung si Manny Pacquiao, kawawa tayong Pilipino. Dito pa sa ating paghahanap, maghahanap tayo ng re-repasuhin. Nako, ano ba ito? May 2 milyong motorcycle plates undelivered. Ano kaya yan? Hindi na dahil nga sa sa COVID ba kaya hindi nakagawa? Ito pa, authoritarian na. Sara Duterte slams Carpio Coalition for Othering. Ano ibig sabihin yan? Authoritarian daw. Sounds authoritarian. Presidential daughter and Davao Mayor Sara Duterte on Thursday pushed back against the unity coalition formed by her father's critic. Formed by her father. Okay. Retired Supreme Court Justice
Carpio saying it smacks of authoritarianism. Carpio's pro-democracy coalition dubbed as One Sambayan. One Sambayan. Ano may One Sambayan? Yan sigurong ano, no? Aim to field a ticket of candidates for the 2022 elections that would challenge Duterte's anointed one. Sino kaya itong anointed one? Siyempre, baka yung kanyang anak. The candidates listed by the group had to pass a criteria involving good moral character, GMC, tama yan. Aversion to EJK while rejecting those identified with authoritarianism. Ito may mga certain criteria na, no? So, sinasabi naman na ayaw nila sa mga dilawan. Ayaw nila sa mga dilawan dahil nga daw mga oligarko. May nga ganun ng mga patutsada, mga oligarko, mga elitista. Pagka babalik daw sa pwesto ang mga dilawan, mabuti na raw itong mga tulad nila Duterte na mga bugoy, na mga barumbado, makatao naman daw. Ewan ko, saan tayo ito? May mga may tumututol pa rin kung saan ang kuwan. Pero sana makahanap tayo ng magandang mga kwalipikadong kakandidato sa darating na eleksyon. Definitely for me, no to Manny Pacquiao, no to Sara Duterte, yung mga bugoy, mga barumbado, mga walang decorum. Diyan na lang ho kayo sa inyong local governments. Pero kung papasukan po ninyo yung ambisyonin pa po ninyo yung pagkapangulo, kahit kayo ay mananalo, maawa na po kayo sa bayan. Huwag nyo nang tanggapin yan. Ay, si Cap Julie. Cap Julie. Magandang hapon sa iyo, ha? Watching from Bacoor. Bacoor City. Mag-i-eleksyon na. Sinong susuportahan mo, Cap Julie? Siyempre. Yung mga local, madali na yan. Sino talaga, okay lang. Pero pagka presidential election, Cap Julie, kailangan mamili na tayo at hindi tayo pwedeng magpaka-bobotante dyan pagdating dyan. Lalo na yung mga napipintong tumakbo yung mga popular. Nandiyan si Manny Pacquiao, nagpumaporma. Akala mo naman napakagaling. Nagtayo ng basketball team. Akala mo naman matangkad. Nakantinyola. Larong Bisaya. Di ba? Tapos ngayon gusto magpresidente. Saan siya uhugot ng talino? Saan siya uhugot ng diskarte? Ng estratehiya? Sa sulsol? Sigurado. Papalibutan niya ng mga sulsuler, mga sulsul. Mga sulsul, mga magsusulsul sa kanya. Ito gawin mo, ito ganyan. Dahil wala mong sarili diskarte yan. Pati nga dun sa mga policies, yung mga dinadrop sa Senado, kung ano lang isulso, yung ano lang isubo, yun ang kanyang inuusad Kaysa daw si Cristo, na death sentence. Na sentence yan. Yung may sabi ng pastor mo. Okay. So, wagutan, maawa ho kayo. Maawa ho kayo, Sara Duterte. Manny Pacquiao, maama kayo sa taong bayan. Kahit ba sabihin mong mananalo ka, pero kung wala ka naman mai-offer na talagang matibay, mag-back out na lang kayo. Mag-back out na lang kayo at magpaubaya doon sa mga kwalipikado pa kaysa sa inyo. Yun lang naman. Ito, siyempre nandiyan din si Bongbong Marcos na napakarami ng supporter, gumagawa ng video, inaangat yung bangko ng dating Pangulong Marcos at kinakapit naman doon sa karakter ni Bongbong Marcos. Kumbaga nangihiram ng lakas, nangihiram ng aura doon sa kanyang ama na mayapa na at kumbaga inililipat at nilalapat
doon sa batang Marcos ngayon. Kung ano yung nagawa ng ama, ay pagpapatuloyan ng batang Marcos. Ganun ang estratehiya na atin namang mapapanood, no? Pinakakalat gamit ang Facebook, gamit ang YouTube, particular pagdating sa issue ng Marcos Gold. Nagbibigay ng pag-asa. Ang style yan ay pagbibigay ng pag-asa sa sambayanan na ilalabas ni Bongbong Marcos ang mga ginto. Si Bongbong Marcos ang magiging kasagutan dahil siya lamang ang may karapatan doon sa mga kayamanan ng Marcos na yan na nakalaan naman para sa sambayan ng Pilipino. Pero napag-aalaman, unti-unti, bini-verify yung mga facts na pinipresenta o bini-verify yung mga laman ng mga videos na yan, marami po doon ay mga fake news, kumbaga. Marami pong mga fake news. Gawa-gawa lang ng mga propagandista na binabayaran din at gagawa sila ng mga YouTube video. Mga professional po yan. Mga professional po yan. At hindi lamang po nag-iisa yung mga gumagawa niyan. Kumbaga para yung mga fly-by-night na call center na outsourcing. Gagawa yan ng video kung saan mamumulot ng mga balita, ng mga factoids, unverified, at ilalapat doon sa taong iaangat nila at palalaganapin yung gagawing viral yung mga videos. Kahit mali, wala ho yung kinasantong responsibility. Yan naman totoo niyan. Malaki ho binabayad doon dyan sa kanila. Pero kahit ang mga laman, kung saan lang nila mapulot yung impormasyon, yun ho ang kanilang pinakakalat. Mapaangat lang ho yung imahe ng kanilang kliyente. At yung kliyente, siyempre, wala namang pakialam. Dahil hindi naman mapapatunayan na siyang may utos, na siya rin ang nagbabayad. At hindi rin naman siya kilala nung ahensya na gumagawa ng mga video na yan. May gagamitin silang third party na yun ang magbabayad dun sa ahensya. At sasabihin, gumawa ka ng mga video, pabanguin mo yung pangalan. O gagawin nga yun, babango pangalan. Gaganda karakter. Pero hindi base sa katotohanan. Hindi base dun sa talagang nagawa at ginagawa. Kundi base sa chismis. Base sa katang-isip na naipapalusot na akala mo yun ang totoo. Tungkol nga lamang dyan sa limba, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon kayamanan. Marami mo dyan mga fake news. Marami dyan hindi totoo. Kinakapit para mapatunog na ang magliligtas sa kahirapan ay ang mga Marcos. Hindi na ho kailangan pang mag-antay pa tayo ng eleksyon. Hindi naman natin kailangan pang antayin na magkaroon ng Marcos pa sa Malacanang para umangat ang ating buhay. Hindi na ho naman kailangan yun . Pero yun ang gusto nilang ibenta para nga magkaroon sila ng advantage, ng leverage. Baka nga naman makaani ng maraming suporta dahil maraming naghihirap. Pero kung talagang sincero sila, totoo sila sa kanilang pakay, totoo sila sa di umano'y inibig o ginusto ni Presidente Marcos na makinabang ang taong bayan sa kayamanan nila, bakit pa mag-aantay ng pagkakataon na magkaroon ng Bongbong Marcos dun sa Malacanang? Di sana. Pinakawalan na nila. Pinadama na nila. Meron ba tayong naramdaman? May nakarating ba sa atin? May ayuda bang dumating na galing sa kanila? Wala.
At kung meron man, siyempre, hindi nila sasabihin galing sa kanila dahil ahabulin sila ng tao. Diba? Yun, nasa ano rin sila eh. Nalagay rin sila sa kalagayang sala sa init, sala sa lamig. Kung meron mang nakakarating, hindi naman pwedeng sabihin na sa kanila galing. Dahil tinanggi na nila yun. Kaya nangyayari, pag hinanap sa kanila ng taong bayan, wala rin silang masabi. Lumalabas na wala silang naiambag. Lumalabas na hindi nila tinupad ang tagubilin ng Pangulong Marcos na ang kayamanan yan ay ibabahagi niya sa sambayan ng Pilipino. Mananatili na lamang yan propaganda. Na baka sakali kapag tumakbo si Bongbong Marcos ay botohin ninyo dahil sa ginto, nang dahil sa siya magpapalabas, nang dahil sa yung pangako ng kanyang ama ay siyang magpapatupad. So, maging ano na po tayo, maging matalino na po tayo pagdating po sa pagpili ng kandidato. Kaya, sige lang, tingnan natin kung ano ang mga itatakbo nitong ating eleksyon. Ako po. Okay, so tayo po ay unti-unti nang magpaalam and papaalam na po for pansamantala at ako po ay magbabalik next Saturday at para sa panibagong edisyon ng Repaso ni Ka Anton. Ang programang ito ay susundan agad, no, ni Madam Corazon Alma de Leon para sa kanyang palatuntunang Bago ang Lahat, Mamamayan Muna with Tita Cora. Ka Anton po, nag-iwan sa lahat ng isang magandang hapon hanggang sa muli. Bye. Inyong natunghayan ang mga mapagbuong pagrepaso ng lahat ng mga naging kaganapan sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.